I remain in you, says the Lord. Whoever remains in me will bear much fruit. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does he prunes, so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Pati natin ang mga katabi natin, good morning. Kahit napakainit na ho ng panahon, ba nitong oras pa lamang, napakainit na. Nagkukwentuhan po kami sa labas kanina bago magmisa. Doon po sa kumbento, dahil kahit pa paano malamig-lamig ho, dahil malapit sa opisina, madalas kami tumatambay ngayon sa baba, para iwas ho sa pagkakasakit. Pero pinagtataka ko, sa baba ang lamig. Pagpaakyat na, umiinit na. Pagpapunta na sa kumbento, umiinit. Sabi ko, di ba ang impyerno sa baba? Bakit pagpataas, umiinit? At ang masaklap, yung kwarto ko ang nasa taas. Kaya mag-iingat ho kayo mabuti. Bata, matanda, mag-ingat tayong mabuti dahil sa panahon na ito. Ganun pa man, tuloy ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa ika-5 linggo na, 5th Sunday of Easter. Parang kailan lamang ho, nag-Easter Vigil tayo. Ngayon ho, nakaka-5 linggo na ang Easter. Ang bilis ng panahon. Huling linggo na po ng Abril. Last Sunday of April na po. Time to review, time to reflect, para meron pa rin tayong time to rewind. Time to review. Kung babalikan mo ang patapos ng buwan na ito, ng Abril, anong nangyari sa buhay mo ngayong buwan na ito? Ano bang mas maraming nangyari? Yung masaya? Yung madali? Yung maganda? O mas maraming dumating at nangyari? O baka naman ngayong Abril, mas maraming bagay na malungkot, mahirap, at mas maraming nawala at natapos. Alam nyo, ganun ang buhay ng tao. Laging may dalawang mukha, pero sa huli, ikaw
at ang Diyos pa rin ang matitira. Sa huli, ikaw at ang Diyos pa rin ang may iwang magkasama. Kaya ngayong linggong ito, ano ang dasal natin? Lord, ayokong mawala ka sa buhay ko. Amen? Huwag tayong lalabas ng simbahan na ito nang hindi natin yon dinadasal. Nang hindi natin yon sinasabi. Lord, ayokong mawala ka sa buhay ko. Marami nang nawala, marami nang natapos, marami nang nang-iwan. Huwag ikaw. Ito ang mensahe rin ng pagbabagong nangyari sa buhay ni Pablo na dating Saul, na sa unang pagbasa, binalikan ni Barnabas ang naging buhay ni Pablo. At bakit nga ikinukwento ito sa mga alagad? Para maunawaan nila at tanggapin nila na yung dating makasalanang si Saul ay binago ng Diyos. At yun ang mensahe ng buhay ni Pablo para sa ating lahat. Kaya tayo may Kristong nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para ibalik tayo sa piling ng Diyos. Tandaan natin, ang kasalanan ang naglayo sa atin, ang nag-alis sa atin sa paraiso. Pero hindi sumuko ang Diyos, kaya may Kristo tayong nagtagumpay para ibalik tayong muli sa piling ng Diyos. Dahil sa pasimula pa, yun ang gusto ng Diyos. Makasama ang tao sa kanyang paraiso, sa kanyang langit. Kaya nga po, habang tayo ay nag-iipon ng kasalanan, pakinggan niyo po ito. Habang tayo ay nag-iipon ng kasalanan, lumalayo tayo sa Diyos. Kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Ano ang magbabalik sa atin sa Diyos? Kapatawaran. Pagbabalik loob. At sana mga kapatid, ganun din tayo sa isa't isa. Kung ang gusto ng Diyos, makasama tayo sa Kanyang kaharian, sana ganun din tayo sa isa't isa. Huwag mong isama ang mga tao sa kasamaan. Huwag mo silang isama sa kapahamakan. Dalhin mo sila, isama mo sila sa kung saan magbabago sila at magiging mabuting tao sila. Huwag kang maging dahilan ng pagkakaligaw, ng pagkawala sa tamang landas ng ibang tao. At kung ayaw mong iwan ka, at kung ayaw mong mawala sa iyo, hindi lang ang Diyos, kundi ang mga taong sinasabi mong pamilya mo, kaibigan mo, mahal mo, at mahalaga sa iyo. Sabi ni San Juan sa ating ikalawang pagbasa, huwag puro salita, huwag puro yabang, ipakita mo sa gawa. Huwag puro kwento, huwag puro salita, ingatan mo sila, pahalagahan mo sila, tulungan mo sila, ipaglaban mo sila. Dahil mga kapatid, tandaan natin, sa totoong buhay, may dalawang bagay na hindi mo na maibabalik pa. Una, ang salitang nasabi mo na. Kaya bago kang bumuka ng bibig, pag-isipan, pagdasalan mong mabuti. Dahil pag nasabi mo na, hindi mo na mababawi pa. At pangalawa, ang oras na lumipas na. Kaya huwag kang maghahanap ng oras para mahalin sila, alagaan sila, para ingatan sila, para tulungan sila. Dahil pag natapos na ang oras nila, wala ka nang magagawa pa. Alam nyo ho, may hindi ako makakalimutang kwento ng aking tiya nung siya'y nabubuhay pa. Isang araw daw ho, bata pa kami, nag-grocery yung aking tiya. Grocery sa SM. Taga Santa Mesa kami, so SM Santa Mesa. Umuwi ho siya, nakataxi, daming pinamili. Pagdating ho ng taxi sa harap ng bahay nila, tinawag yung kanilang kasambahay.
Sabi niya, o check mo ha, kunin mo lahat, baka may maiwan. Sa likuran, baka may maiwan na bag ha, siguraduhin mo, maibaba mo lahat. Opo ate. Kinuha niya lahat. Pumasok sila sa bahay, sa nananayang pintuan. Paakyat nila, may nag-doorbell. Pagtingin niya, sabi nung kasambahay, ate, yung taxi driver. O bakit? Nagbayad naman ako ha. Hindi ko po alam ate. Bumaba siya. Tapos sabi niya, bakit ho? May naiwan ho. Ate, may naiwan pala. Anong naiwan? Sinabi ko na, check mo. Yung anak mo natutulog sa harap. Kinuha lahat ng bag. Ayaw mawalan maliban sa anak. Kaya sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, mag-isip kang mabuti. Tama pa ba yung mga inuuna mo? Tama pa ba yung mga ipinaglalaban mo para hindi mawala sa iyo? Sabi ni Kristo, sa akin ka manatili. Kung gusto mong tumagal ang buhay mo, kung gusto mong guminhawa, lumigaya, at magkaroon ng kwenta ang buhay mo, huwag kang lalayo kay Kristo. Huwag kang tatalikod kay Kristo. Sabi niya, ako ang puno, kayo ang sanga, na mawawala ng buhay at saysay kapag hindi na kayo nakakabit sa akin. Siguro mga kapatid, naranasan, napagdaanan mo na at sana natutunan mo na na minsan hindi ka nga dapat kumakapit sa kapangyarihan, kasikatan, kayamanan at kayabangan ng ibang tao. Hindi kanino man, kay Kristo ka lang dapat kumapit at manatiling nakakabit. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, tandaan po natin, hindi gusto at hindi hahayaan ng Diyos na mawalay at mawala ka sa piling niya. Lagi siyang gagawa ng paraan para mabawi ka, para mailigtas ka. At sa mga pagkakataon na parang may nawawala at inaalis sa'yo, kaya nasasaktan ka, kaya nalulungkot ka, kaya umiiyak ka, tandaan mo ito. Katulad ng mabuting hardinero, minsan, kailangan may tanggalin para tumubo ulit. Para maging maayos, para maging mas matibay, hanggang mamunga ng mas marami. Kaya manatili ka, huwag kang magpapadala. Sa huli, ikaw at si Kristo pa rin ang magsasama. Amen.